Welcome to Donmar TV News Channel. Thank you. Mr. President, Kong Lucy, alam mo, matagal ko nang gustong tanungin kay Presidente. I've never asked him about this. Kasi alam mo naman, Kong Lucy, tayo yung na-involve sa ABS-CBN. Ako, particularly, Kong Marcoleta. Si Senator Bongbong, President Bongbong was never involved in that issue. Wala naman siya sa Senado, hindi nila na-discussion, but kami involved. Ngayon, Mr. President, siyempre pinag-usapan niya yan. And one of the things, di ba, extreme to extreme. Kasi for many years, tinitira kayo, ikaw, ang pamilya nyo ng ABS-CBN. Nag-uusap tayo ng sama-sama, tulong-tulong, unity, healing presidency. Mr. President, ako po kasi, may stand na ho ako dyan sa ABS-CBN. Nagsalita na po kami ni Marcoleta even now na i-comply nyo lang. Gusto ko, sir, first time ko tatanong sa inyo, publicly, ano pong stand ninyo dyan sa ABS-CBN franchise renewal? Well, ang pagkaintindi ko, yun sa ginawa ninyo sa House was because na kaya hindi natuloy ang resumption ng kanilang franchise ay dahil maraming nakitang violation. There are many issues, not just tax, not just even there were some question about some of the documentation, etc., etc. All of those things. I think that was, as I understand it, that's the basis for the non-renewal of their franchise. Now, if they take care of all of those problems that were highlighted during the hearings in the House of Representatives, and makapag-comply naman sila, bakit hindi mag-apply na naman sila ng kanilang franchise, i-hear ulit ng franchise committee and the entire House, at kung maayos naman, bakit hindi? At hindi naman siguro masama na maparami ang ating communications networks, etc. So my view on it is wala. Their political stand is not really at issue here. Kong Lucy, alinaw lang yung direktiba ng Pangulo. Ayan, ang ganda ng sagot. Klaro. Klaro. Ako. So ayan, napakalinaw po nung sinabi. Good news ito sa mga taga-ABS-CBN at mga followers nila. Yan ho ang panindigan ni Bongbong Marcos kung sakali siya maging Pangulo. Inuulit ko ang kanya sinasabi, basta kung magkukomply doon sa mga kasalukuyang mga batas, bakit daw hindi? Kailangang i-hearing ulit sa Kongreso. So yan po yung magandang assurance at magandang balita doon po sa mga kababayan natin dito at sa abroad at maging sa management. Ang problema lang, para napapansin ko, wala tayong nakadidig na balita na nag-comply na sila doon sa mga alleged violations sa labor law, tax law, sa ating constitution, at mga regulasyon ng National Telecommunication at iba pa. So kung tatapusin yan, big challenge ito sa management nila. Kung tatapusin nyo yung isong ito, edi may posibleng makabalik ang ABS-CBN. Yan ho ang maganda. Maisingit ko lang ito, kung di ako nagkakamali, parang ang malinaw sa ngayon, dalawa itong presidential candidate na ganito halos ang sinasabi. Basta mag-comply lang ay pwedeng mabigyan uli ng prangkisa. Una nga, ito nga si Bongbong Marcos at kung di ako nakakamali, nadinig ko rin ito sa kampo ni Senador Lacson. Basta kung susunod lang sa mga batas na yan, bakit naman hindi? Baka pwede rin maibalik. Pero itong tatlo, hindi ko alam itong dalawa, ito sigurado ito, automatic. Wala sila sinabing mag-comply. Basta ang kailang agenda, ibalik ka agad ang ABS-CBN. Ito si Robredo at Pacquiao, yan ang layunin nila. Yan ang isa sa agenda nila. Ibalik ka agad ang ABS-CBN. Walang pinag-uusapang naging violation. Kakaiba yung kanilang galaw. Si Isko Moreno, wala akong narinig dyan, nawa ko kung anong plano niya. So yan po ang development tungkol sa isong yan. Okay? Pwede po kayo mag-react, comment dito sa isong yan. Magandang balita yan para sa mga empleyado, management, mga negosyante at talent ng ABS-CBN. Ang pangalawang issue, ito po, kadugtong pa rin ho dyan sa interview nyo yan dahil pinagmamalaki natin. Dahil ako po ay taga-SMNI din at doon ho na i-interview si Bongbong Marcos. Kung ano man po inyong paniniwala, bahala kayo. Pero yun ho ay trabaho namin mag-interview. At yun na nga,
napakaganda. Yung sinasabi niya doon sa issue ng CPP-NPA, yung laban ng Duterte administration sa communist, ito nga, Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, NPA. So sabi niya, kung magpapatuloy ang ganyang galaw ng mga NPA, abay, hindi niya kukonsintihin yan. Magpapatuloy din ang kanyang pakikibaka dahil hindi naman pwede na manatili ang ganyang power struggle or yung armadong pakikibaka ng mga kaliwa. So ibig sabihin, itutuloy ang laban sa CPP-NPA. Yan ang sinasabi ni Marcos. Pangalawa, yung programa ng National Task Force LCAC ay napakaganda ron nun at maganda naman talaga. Itutuloy din daw po yun dahil malaking tulong. Especially yung Barangay Development Program. So napakaganda nito sa lahat ng mga local executive. Especially dun sa identify na 800 plus barangay na merong Barangay Development Program, tutuloy yan. Sabi ni Bongbong Marcos. At ang isa pang maganda sinabi, dahil nga ho na merong malaking pera ngayon ng mga local dun sa Mandanas ruling, na inapprove ng Supreme Court, madagdagan yung ira nila at magagamit yung pera. So, ngayon pa lang, ilang beses na inuulit-ulit ni Mr. Marcos na ang magagandang ginawa ng Duterte administration, definitely kanilang itutuloy nung BBM Sara tandem. Dahil ngayon nga, sabi nga niya doon sa interview solid na, nagkasundo na yung Marcos Duterte. Dahil nga nandiyan na si Sara. So, ayan po. At paganda ng paganda yung tandem ng dalawa. Ayan yung magandang indikasyon na kung sakaling sila ang pagbigyan ng tao, next election, this coming election, ay magiging maganda ang relasyon ng presidente at ng vice president. Hindi katulad ng mga nakaraang mga administration, puro away. Kahit sa kasalukuyang gobyerno, yung presidente at vice president, laging salungat yung Robredo, laging sinasabi niya laban. Hindi ko naman alam kung anong linalabanan niya. Puro laban yan Ang agenda niyan, puro laban. So kaya pag naupo yan, puro paghihiganti ang gagawin niya. Laban kay Duterte at laban sa mga Marcos. So yan, bahala na kayo. Okay, so yan po yung mga development. So kaya nagka-interest ako doon sa kanyang assurance na itutuloy. Kasi yan ang hinihintay ng taong bayan. Marami hong nagawa ang Duterte administration kasi. Sa totoo lang. Maraming nagawa. Laban sa korupsyon, sa drugs, bill program, at laban sa CPP-NPA, laban sa terorista, komunista, marami. Kung hindi man matatapos dahil ang kalaban ay panahon. Pero maraming nagawa si Duterte, Pangulong Duterte, na ngayon may assurance na itutuloy ng BBM Sara tandem. So ang ganda nito. Ito yung tuloy-tuloy na development, tuloy-tuloy na pagbabago na inaasahan natin. At yun ang gusto natin lahat Di ba? Sino ba bang ayaw na matigil yung sinimulan? Kailangan naman talagang ituloy yan. So napakagandang balita po nito. Kaya tama-tama, linggo po ngayon, medyo nakarelax pero good news ang aking pinaparating sa inyo. Doon sa kabilang side or ibang partido, ibang kandidato na ibang paniniwala, ay bahala kayo. Kanya-kanya tayong opinion. Irespeto nyo ang opinion ng bawat isa. Hindi naman pwede yung opinion ko, ayaw nyo. Bahala kayo. Hindi naman pwede yung opinion nyo, ayaw ko. Basta kanya-kanyang opinion. Respeto lang kung kailangan. Hindi naman katulad ng iba dyan, pati opinion ng iba pinapakailaman. Hindi tayo ganun po. Kung ano yung totoong balita, yun. Kung minamali yung aking balita, problema niya yun. Ako, pinaninindigan ko aking ginagawa. Di ba? Yan naman ho ang ating paniniwala bilang broadcast journalist at bilang vlogger. Okay?